Halos isang taon matapos manalasang bagyong Yolanda, panibagong kalbaryo ang posibleng kaharapin ng ilang nakaligtas. May mga pinapalayas na kasi sa mga tent kahit wala pang lilipat ang tirahan. Saksi, sina Jiggy Manicad at Victoria Tulad. Isang taon matapos ang bagyong Yolanda, daang pamilyang naninirahan pa rin sa mga tent city dito sa Tacloban. Ito yung tent nyo. Isang taon na kayo dito halos. Tapos nandito na lahat, yung kusina. Ito yung labahan. Saka kayo kumukuha ng tubig. Doon sa balon. Nag-iigib ako tapos bibili na lang ako yung iinumin namin. Yung relief goods, meron pa ba hanggang ngayon? Wala na po. Wala na? Wala na. Mula kailan pa nawala? Mga apat buwan. Limang buwan nang wala? Malaking bagay ba yung relief goods? Bakit? Kasi nakakatulong din sa mga pagkain namin. Bakit may kumot na ito? Bakit para may tela? Parang ano yun? Nilagyan namin ng kasi tumutulo na. Hiling nila, mailipat sila sa mas desente at ligtas na tirahan sa lalong madaling panahon. Kung kayo ho ba'y tatanungin, gustong-gusto nyo nang makaalis dito? Opo, as soon as possible gusto namin umalis. Kahit malayo, basta may mahigaan ng mga anak ko. Hindi yung ganito. Lupa. Nasa safe na lugar. Kahit yung tingnan yung mga namin, yung tent, butas na po. Minsan nga kahapon, nagbibihis ako, yung bang bulati ng ng lupa. Malabas. Lumabas na ng tent. Yan ako nga dito nakakatakot talaga. Yung resettlement cluster, yun ang medyo kulang sa 205,128 housing units na kinakailangang ilipat. 400 plus pa lamang ang nagagawa na kumpleto. Ang sabi ng NHA, yung 205,000 units, tatapusin nila yung 80,000 units pagpasok nitong taon hanggang Marso, at 120,000 yung kanilang target hanggang pagkatapos ng 2015. Maging sa labas ng tent city, namong problema ang mga gaya ni Gina Lago. Ang tent kasing tinitirhan ng kanyang pamilya, nasa lupang may nagmamay-ari talaga. Pribadong lupa raw ang kinatatayuan ng mga tent na ito. Ang may-ari nag-abiso na sa mga residente na hanggang ngayong buwan na lamang sila maaaring manatili. Ang dagdag na problema, wala naman daw sinasabi ang pamahalaan kung saan sila pwedeng lumipat. Ano pong balita ninyo, ma'am, mula sa City Hall? Wala, puro lang naman sila survey, tapos yung iba nag-interview din. Ang status sa bank houses, ganun pa rin. Hindi naman na-turnover namin, sa amin yan. Nasa national naman yan. The NHA has devised several schemes. So let's wait and see. Sa Palo naman, humigit kumulang 1,000 residenteng nakatira sa bunk houses ang inaasahang maililipat sa permanent housing. They will start to transfer, hopefully, by after November 8. Si Noemi Ko, sabik na raw lumipat kahit malayo. Hirap daw kasi siya at ang 6 niyang anak sa pagtira sa bunk house, lalo na sa banyong pinaghahatian ng mahigit 200 pamilya. Sa una, mahirap kasi noong una pagtira namin, wala pang light, wala pang tubig. Ang layo nung kinukuha na namin ng tubig. So sa ngayon, parang unti-unti nakaka-adjust na rin kami. Ang naisana ng mga residente, kabuhayan. Tiniyak naman daw yan ng lokal na pamahalaan. Sa ilang bayan sa Samar at Eastern Samar, patuloy ang pagbangon ng mga residente sa tulong ng International Committee of the Red Cross. Di lang mga bahay, pati supply ng malinis na tubig, kabuhayan ng mga mangingisda at serbisyong pangkalusugan unti-unting nagbabalik normal. Mula rito sa Tacloban, Leyte, ako si Victoria Tulad. Ako si Jiggy Manicad at kami ang inyong saksi.